Tradisyon na rin sa NSC na mananatiling miyembro ng nasabing ahensya ang mga dating pangulo ng bansa dahil sa kanilang kakayahan at karanasan na labanan ang banta sa seguridad ng Pilipinas. Sa paglipas ng mga nagdaang administrasyon ay makailang beses na rin na iba ang komposisyon ng NSC. Ngunit sa panahon ngayon ni Bongbong Marcos Jr. na yata ang may kakaibang pagbabagong ginawa sa National Security Council. Dahil nito lang nakaraan ay naglabas ng Executive Order No. 81 ang palasyo na nag-uutos na tanggalin bilang miyembro ng NSC ang Vice Presidente at mga dating Pangulo ng Bansa, bagay na pinalagan ng ilang personalidad at kritiko ng kasalukuyang administrasyon. Para sa dating Chief Presidential Legal Counsel ng Duterte Administration at batikang abogado na si Atty. Salvador Panelo, normal lang na magkaroon ng pagbabago sa NSC, ngunit ang tanggalin bilang miyembro nito ang pangalawang Pangulo at ang mga dating Pangulo ng Bansa ay malinaw na politika lang. But never sa reorganization na tinanggal ng Vice Presidente. Yung mga Duterte supporters, vloggers, ano yan. I-like, share nyo yan kasi alam naman natin yan ang mainit na mainit, mainit na mainit ang mga taga-gobyerno ngayon doon sa galit mga... na galit sila ngayon? Yan, sa mga nagtatanggol sa mga Duterte. Actually, hindi naman sa mga Duterte, nagtatanggol sa against katiwalian. Yes, okay. Oo, Master Judea. At syempre, no, huwag natin kakalimutan, be always vigilant, no? Kasi meron mga nagkukunyari na kakampi natin, katulad ng sinabi mo, Boss D, no? Na mayroong mga vloggers na may channel sila na against the government, then meron silang channel na pro-government. Parang kilala ko yun na. Ibig sabihin nun, mga kababayan, ay talagang pera-pera lang ang laban. Hindi katulad sa atin, na kung saan tayo nagsimula, doon din tayo matatapos. Di ba, Partner Jay? Parang kilala ko yun na. Kilala mo? Meron ka na. Alam niyo yan. Kasi may dating, bago kasi ako bago ako makilala ng Banateros, may mga iba pang vlogger na nakilala ang Banateros. Sila Bostada, sila Banat Boy. May iba pa silang nauna. So yung nauna na yun yung gumagawa ng may channel siya na para sa Duterte. May channel din siya na para sa mga Marcos. Parang ginagawa nga talagang hanap buhay. At ito yung mga channel. Hindi naman lahat, ano? Ito yung mga channels na hindi nagpapakita ng mukha yung nagsasalita. Yun. Ayun, kita mukha nun eh. Sa isang channel niya, kita mukha niya. Sa isa hindi. Pero meron dyan na hindi nagpapakita ng mukha. At least nakalutang siya kung saan niya talaga gustong magpa-identify as a supporter. Pero, ayan, okay lang naman yun. Sa totoo lang, okay lang naman na kumita ng pera dyan eh. Pero yun nga lang, kailangan lang talaga. Dalawa lang yan eh. Kalaban ka o you need to choose a side. Kasama ka. Pero bukod dyan, mga bossing, may malaking issue tayo ngayon. Ay, syempre. Pagpasok ng 2025, actually, nagmahalan ng bilihin bago mag-Christmas. Nagmamahal ng bilihin bago mag-Pasko. Pero ito, pagpasok ng 2025, Diyos mio. Nagmahal. Okay, katulad kanina. Triple. Katulad kanina, mga partners, no? Yung vlog natin kanina, kamatis, magkano? 60 pesos, 2 piraso. Ang sili po, 1 piraso, 10 piraso. Wow! Sa istorya ng buhay ko na nananatili dito sa mundong ibabaw, ngayon lang ako nakaranas ng 10 piso ang isang sili. Yung green isang 10 piso, grabe naman. Ano po, wala na po ba tayong gagawin? Maghihintay na lang tayo eh. Parang ito ang nangyayari kasi sa Pilipinas, mga partners, no? Parang ang nangyayari ay they are letting the wound heal by itself. Ay, malupit pa doon, yung siling pare. Nagluluto ba kayo? Ay, nagluluto, partner. Namamalengke kayo. Yung siling pare, 1,000 per 1 kilo. Grabe, no? Grabe, siling pare yun, Ako kasi, mga partner, bago ako nagpolitika, try din akong mag-vlog ng luto-luto. Kasi mahilig din talaga ako magluto. Kitang-kita nyo naman siguro sa pangangatawan ko na mahilig. Hindi lang ako mahilig magluto, mahilig din ako kumain. So, ako talagang alam ko presyo sa palengke. Taong palengke ako, hindi ako na mamalengke sa mga grocery. Talagang pag namalengke ko sa wet and dry market talaga ako. Diyan sa mga Q-Mart, diyan ako namamalengke sa may palengke diyan sa amin sa Murphy, sa Cubao. Diyan ako namamalengke. Talagang grabe.
mantakin mo, isang kamatis, 30 pesos. 30 pesos. Kanina kasi mga boss, dahil siyempre galing tayo sa ibang bansa, so namiss natin yung lutong Pinoy. Siyempre unang-una namiss talaga natin yung bechin. Ayun. Ang sarap kasi, tsaka yung magic sarap. Talagang yan namiss na wala. Pinagahalo mo ba yun? Wala. Yung magic sarap tsaka kasi psychological yan eh. Kapag pagkain wala niya, kahit konti lang, lagyan mo na kasi sumasarap talaga siya. So ngayon, kanina, nag-crave ako, sabi ko gusto ko ng maalat na itlog. Kasi siyempre sa Japan, alam nyo naman, yung tamago tawag din na doon, yung itlog. Wala kasi lasa yung mga itlog doon eh. Kahit sa convenience store, makakabili ka. So sabi ko, magluluto ako ng yung may ginisang kamatis na may itlog. Na maraming kamatis, luyas. Ayun na nga. So, nagulat ka. 30 pesos sabi ko, na lang ako. Nagbukas na lang ako ng pansit canton, maalat din naman yun. So wala, hindi ko na-achieve yung ginisang kamatis at itlog cravings ko. Dahil sa hinayupak na kamatis na yan, mantakin mo. Baka sa susunod, yung spaghetti dyan sa mga fast food chain. Kulay puti na. Kulay puti na. Dahil sa mahal nito, 30 pesos ang isa, Master Judea. Tsaka hindi yung ganun kalakihan yung saktong laki lang ng kamatis, 30 pesos ang isa. Wow! Napawaw na lang ako kanina. Sabi ko, grabe. Si Jay pa naman, nakikita ko rin itong nagmumukbang-mukbang. Nagluluto rin ako. At ito pa pinakamalala. Kasi yung report ng GMA, Marikina yun eh. Marikina. Yung doon sa Marikina, malapit sa naghahawak ng pondo ng Pilipinas yun eh. Ayun po. So, ba't walang walang action, no? Ayun na yung action. Pamahalin. Gawin tayo at least man lang sa presyo man lang daw ng bilihin. Marami naman natin mahal. Umangat man lang daw tayo. Hindi, sobra to Maaaring pinagtatawanan natin to mga partners, pero matindi ang epekto nito kasi alam nyo ba, kamatis? Yan lang ang halos kayang kainin na lang ng mga Pilipino ngayon eh. Yung magpipisa ka ng kamatis, lalagyan mo ng asin, o kaya may isa kang tuyo. Kakainin mo with kanin. Pati ba naman yun? Alam mo, nung ako nasa Amerika, marami akong mga nakausap doon, mga partner na mga Pilipino, na mga subscribers natin. At sinasabi na bakit lagi pa rin daw tayong kumakain ng kanin. Delikado daw yan sa ating kalusugan, diabetes and all. Ang sagot ko sa kanila, sa Pilipinas, yun na lang ang kayang bilhin ng tao, kanin. Yes. Oo, kaya nga alam mo, nakakaawa ang Pilipinas kasi gustuhin man natin na mag-ingat sa kalusugan dahil hindi naman natin afford yung mga pangangailangan natin. Hindi tayo magkakanin, hahanap tayo ng alternatibo. Anong alternatibo natin? Mas mahal na dun sa kanin. Sabi ko nga sa inyo, ang kanin, makakabili ka ng 20, 30 pesos ang piraso. O kahit pa paano. Pero kung halimbawa ikaw ay may sakit, bawal ka magkanin, wala ka nang kayang kainin kapag ganun. Kasi boss, yung kamote tsaka mais, halos kapresyo na rin ang bigas eh. So wala na talaga eh. Sobra talagang ang inaabot ng bayan natin Pilipinas. Kaya awang-awa sila kasi kahit naman pala tayo magpunta sa doktor at magpagamot at sabihin ng doktor, bawal sa'yo to. Hindi mo rin kayang sundin eh. Kasi sobrang mahal nung kasi mantakin mo, ang ibabawal sa'yo yung kaya mo lang kainin. Yes. Pero ang ganda ng strategy nila. Alam mo kung bakit? Hindi maganda, hindi ko na yung sinasabing yung mahal bilihin. Hindi maganda yun, masama ko sa masama yun. Pero isipin nyo maigi. Alam nila na ang mga Pilipino mag-grave sa sa mga gulay. Kasi 'di ba nung December puro tayo karne. Puro karne, puro manok. So ang hanapin niya ng mga tao puro gulay. Kahit kami ngayon puro gulay, isda kami. Resolution Hindi mag-healthy living muna ako. Pero bigla nilang minahalan ang mga gulay. Business pa rin. Business minded talaga mga nasa gobyerno ngayon. Meron kasi nagko-control yan, mga partner. Meron kasing DTI na nagko-control yan eh. Department of Agriculture. Unless, sabi ko nga sa inyo, nawawala ng tiwala sa mga ahensya ng gobyerno yung mga Pilipino. Baka memihan yan. Dahilan na naman nila to para mag-angkat tayo ng kamatis naman. Kamatis, sili, sibuyas, bawang. Pero itong kamatis, mga partners, mga kababayan, ito yung pinakamadaling itanim dito sa Pilipinas. Pero hindi natin maintindihan kung bakit nagmahal ng ganito. Itong kamatis, iwisik mo lang sa sa bakuran mo, tutubo yan, magkakaroon ka ng kamatis eh. Kaya nagtataka ako kung bakit ganun kamahal. Na samantalang,
Noong nakaraang taon, nakita natin, may mga tinatapon na mga kamatis dyan sa bandang Ifugao. Oo. Pero lagi bakit yan. ngayon? Bakit ngayon? Parang hindi marunong mag-manage, mag-control. Alam mo, ito ang pinakamasaklap nito, partner. Baka mamaya sisihin na naman nila dyan yung mga mga magsasaka. Farmers, no? Oo, sasabihin na naman nitong mga nasa Department of Agriculture na kailangan yung mga magsasaka natin alamin kung ano yung mga dapat itinatanim. Kasi parang lumalabas, nagkakaroon tayo ng mga oversupply paminsan-minsan kasi nga hindi natin inaalam ano ba yung mga season, demand, and stuff. Yes. Ayun naman, ito masaklap. Sisisihin natin yung mga farmers. Kaya nga kayo nandiyan dyan, Department of Agriculture, para ma-educate itong mga farmers natin. Alin ba yung mga season? Yan. Halimbawa, ano ba yung mga mabilis tumutubo tuwing ganitong season? Tapos wag tayo magtanim lahat nun. Yung ano pa ba yung ibang tumutubo? Hatiin natin kayo, magtanim naman kayo ng ganito para hindi nasisira yung mga pananim nila. Yes. Yung Tsaka mga inaani nila. Ang tanong dito, yung pagmahal ng mga gulay, napapakinabangan kaya ng mga magsasaka, ng mga farmers? Yan yung pinakatanong dyan eh. Kasi ang mahirap kasi dito, pamahal yung mga bilihin ng mga gulay. Tapos, yung mga farmers, wala naman napapakinabangan sa pagmahal ng gulay. Correct. Okay sana kung tumaas ng ganyan yung presyo ng gulay, na malaki din yung income ng mga farmers. Yes. Kahit pa paano, parang magkakaroon tayo doon ng na pangalawang pag-iisip na kahit pa paano, okay din kasi nakakatulong sa mga farmers natin. Yes. Kaso hindi nagmamahal yung mga gulay, pero naghihirap pa rin ng mga farmers. Yun yung mahirap dyan. Ito kasi ang problema dyan mga partners, no? Hindi kasi nakikinig ang gobyerno sa mga tunay na mga magsasaka. Kasi katulad ng, sino ba nasa Department of Agriculture ngayon? May kaalaman ba yan? May kaalaman ba yan sa pagsasaka? Sino ba yan? Sino ba nasa DA ngayon? Department of Agriculture? Yung kaibigan ni Presidente. Si Chu Laurel. Si Laurel. Ayun ay mga galing yan sa mga mayayamang pamilya. Hindi ata yan nakahawak ng lupa nung mga bata pa yan. Kaya nga, may mga suggestions na ginagawa ang mga magsasaka na ganito ganyan. Kasi mas higit na nakakaalam ang mga magsasaka sa nature, sa klima natin. Dito sa Pilipinas, meron lang tayong tag-ulan, meron lang tayong tag-init. Dalawa lang yan. So, yung pananim sa tag-init, hindi mo naman pwedeng itanim sa tag-ulan. Yung pananim sa tag-ulan, hindi mo naman pwedeng itanim sa tag-init. Kaya, yung tutubo sa tag-ulan, kung ano yung tumutubo sa tag-ulan, yun talaga ang itatanim ng mga magsasaka. At kung ano yung tutubo sa tag-init, yun ang itatanim ng mga magsasaka. Kaya hindi mo pwede na sabihin na mag-a-adjust, hindi mo pwedeng ganun. Kaya nga, natatawa tayo dahil ako laki rin ako sa magsasaka eh. Pamilya namin galing sa pagsasaka. Hindi mo pwedeng manduhan yung, ikaw, ito, itanim mo to, itong pananim sa tag-ulan, itanim mo sa tag-init. Hindi po pwedeng ganun. Wala kang papakinabangan doon. Kaya nga, dapat, ang pinaka-importante, yung mga leader na nakikinig sa hinaing ng mga magsasaka. Kasi kung hindi mo pakikinggan, yung tunay, nakakaranas ng hirap, abay, wala po tayong mangyayari dyan. Wala po tayong mapapala at paurong po talaga ang mangyayari sa ating Busnada, Master. May biglang pumasok sa isip ko. Ayun. Ito na naman siya. Ito na naman. Bitawan mo. Baka mo yan, mahirap yan. Baka sa mapanaginipan mo yan. Hindi kasi ganito. Yung mga katod niyang kamatis, di ba inaangkat yan sa ibang bansa? Merong local, merong galing inaangkat. So halos lahat naman nata ng gulay may ganyan, no? May inaangkat, may galing sa basta dito. may shortage, basta mayroong pagtaas So ibig sabihin, napakadali lang pala talagang tubuan tong mga to. Halimbawa, umangkat sila. Ang kuha nila 20. Tapos pagbagsak ng Pilipinas, gagawin nilang 40. So sobrang laki ng ganun nga, talaga, no? Sobrang laki, ang sobrang ginagawa nila. Hino-hoard nila. Parang construction lang, no? Yun ang ano dyan. Yun ang ginagawa nila. Hino-hoard nila yan, Jay. Tinatago nila. Di ba nag-ani? Tatago nila. Pipigilan nila yung paglabas ng produkto sa mga palengke natin para magkaroon ng shortage. Pag nagkaroon ng shortage, mas mamahal. Pag nagmahal yun, sa kanila ilalabas. Sa mahal na presyo na. So yun nga ang problema kasi nga palibasa, mga sindikato nga yung mga namumuno at ituloy yung mga nasa baba, mga sindikato na rin. Kaya nga kaliwat kanan na nga ngayon yung mga dating nagtatanggol sa kanila, sindikato natingin sa kanila. Ito ang pinakamasaklap, Jay Guevara at saka partner MJ, Master Judea. Dati nung panahon, pag nagmahal ang gulay, medyo nagmumura ang isda, karne. Yes. Pero
kapag nagmahal naman ng karne, nagmumura naman ng gulay. Vice versa. Ito matindi. Oo. Lahat. Consistent. Tapos, tataas na naman ng gasolina. Tataas na naman ng... Sigil sa tubig. Sigil sa kuryente. At ito pa pinakamahal. Pati blood pressure natin, tataas talaga na ito. Sigurado. Grabe talaga. Asin na nga lang ang afford ng Pilipino. Nagkakaroon pa rin ng shortage sa asin. Ang daming nagsasara ngayon ng mga mga nag-aani ng asin. Dahil nga hindi nila kayang sumabay dun sa kailangan iodized. Yan. Basta ang hirap ng sitwasyon talaga natin ngayon. Considering na ang yaman natin sa tubig, ang yaman natin sa kagubatan, sa lupa, maganda lupa natin. Yes. Kaya nga tayo sinakop ng mga Espanyol noon dahil kompleto ang Pilipinas. Mayaman tayo. Sa lahat. Spices, sa mga... Natural resources, ginto, lahat, name it, nandito lahat sa Pilipinas. Kaya nga nagtataka nga pinagtatawanan tayo nakakalungkot man, masakit sa puso na pinagtatawanan tayo ng ibang bansa, lalo-lalo ng Vietnam at ng Thailand, na alam nila sa history, sa kanilang history, na sila ay nag-aral dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagtatanim. Pero kung makikita natin ngayon, doon na tayo sa kanila umaangkat ng bigas, doon na tayo sa kanila umaangkat ng asukal, kasi nga hindi na maintain yung dapat na mini-maintain dati na pangalagaan ng ating mga magsasaka. Yun ang problema sa atin. Ultimong patubig na nga lang Patubig na lang, pinoproblema pa ng magsasaka natin. Papaano? Kung yung magsasaka natin, wala na nga kinikita, papaano pa yan magpapagawa ng patubigan? Dapat yan ang gagaling sa gobyerno mismo. Katulad nung ginawa ni Pangulong Duterte dati, na nagbibigay siya ng libreng patubig sa mga magsasaka na parang hindi na naman natin nakikita ngayon. So, Master Judea, kakatapos pa lang ng tag-ulan. Yes. At saka buong season ng December, halos umuulan-ulan. So, ito, mga gulay na to, maganda ang gulay pag medyo tag-ulan. Yes. Paano taglamig pa ngayon Oo nga, magsasummer na. Mas lalo tayo magkakaroon ng scarcity sa mga gulay pagdating ng summer dahil siyempre mainit So yun ang problema natin. Kung ngayon pa lang ganito nakamahal, paano na? Sa summer. Tapos ang masama pa nito, may isa silang nakakatawang ginagawa lagi. Pag nagmamahal yung mga bigas, yung mga bilihin, pupunta sila sa palengke. Doon nila i-check mo kung mahal. Tapos doon sila magsasalita ng kung ano-ano. Kaya sinisita nila yung mga nagtitinda. Ba't hindi sila pupunta doon sa mismong nag-aangkat? Doon sa mismong main ng mga nagbababa ng produkto dito sa Pilipinas. Wala. Ginagawa nga talaga nilang tanga yung mga Pilipino. Doon sila nagpupunta sa palengke. Doon sila nag-ano na, ba't ang mahal ng presyo ng ganito? Ba't ang ganito ganyan, di ba? Actually, gusto nilang gawin tanga mga Pilipino, pero sila ang mga nagmumukhang tanga. Katulad nung nagsalita dati na bawasan daw ang pagkain ng bigas at ano na lang muna ng mais. Hindi niya alam, yun ang mga tunay na wala alam. Hindi niya alam na yung mais mas mahal pa sa bigas. Di ba? Kung basta-basta ka magsasalita na ibabalik sa'yo bubueltada sa iyo yung yung mga sasabihin mo. So ibig sabihin talaga na wala talaga silang mga alam. Yung bahanga yung presidente mismo nagtanong kung anong gagawin. Baka gusto ata master baka gusto ata gawin magjeta muna kayo sa kanin. Tsaka wala sumasagot. Magjeta muna kayo sa sa mais. Punta kayo ng West Philippine Sea, doon sa Sierra Madre, sumando kayo ng buhangin doon. Yun ang isaing nyo. Baka yun ang gustong ipahiwatig ng gobyerno natin Tsaka mga partner, walang nagpapaliwanag. Oo, siya pa yan. Wali, huwag kayo mag-alala. Malapit naman na Mayo malapit Pagdating ng Mayo, palagay ko lahat ng mga issues na to, pati sa agriculture, ma-address. Ito lang. Ito lang Ito lang mga partner. Palagay ko. Pagka ito nandoon na, nakapasok na. Yan. Pero yan. Palagay ko, magkakaroon na talaga ng kakampi yung mga Pilipino sa gobyerno. Kaya napakaganda yan. Huwag po tayong mawawala ng pag-asa. Ika nga, kapit lang. Dahil sabi ni Boss D, magmamayo na, mag-i-eleksyon na. Kaya dapat, talinuhan na natin. Ramdam na rin naman natin yung kahirapan. Gawa na natin ang paraan. Pinopost natin, partner, yung tulong na tayo. Pinopost natin yung sample ballot. Yan. Yung ang sample ganda, ballot. Number 52. Yun lang uunahin yung hanapin. 52, number 52, hahanapin nyo na kagad yun. Pag natantosan nyo na yun, bahala na kayo sa buhay ninyo. Kung sino na mga gusto nyong ilagay. Pero syempre, importante yung mga kasama ni Pastor na
PDP. Isa-isahin ko ba? Mga panukala. Ito, Ayan. number 10. Ayan. Jimmy Bondoc. Oy. Yun. Number 22. Bato de la Rosa. Ayun. Yun. Oo. Number 28. Bongo. Yun. Oo. Sino to? Ay, ayoko nito. Binabasa ako dun. Sorry. Number 38. Rodante Marcoleta. Ayan. Pwede yan. Pwede yan. Oo. Eto ba? Ayoko rin ito. Number 52, syempre. Yan na yun. Bongo. Namimili Yun na ka. talaga yun. Number 52. Oh, yan Number lang magsasalba 52. lahat yan. Palagay number ko. 52. Hindi, tsaka alam nyo, speaking of Pastor Apollo Kibuloy, agriculture. Oo. Alam niyo ba na ang KOJC ay self-sufficient sila pagdating sa mga Yes. agri-products? May gulay, may prutas, may pagkain. Nakarating tayo dyan sa Yes. sa may Glory Mountain. Lahat ng kinakain namin doon mula mo sa nilupak na saging hanggang sa gulay. tawag doon yung masarap na salad na kinakain natin doon yung Yung pako. pako. Oo, pako. Hanggang doon sila Oo. may tanim doon. Tapos meron silang sariling kape, yung mais na kape. Mais na kape. Isus, Sarap Mariasan, noon tasty mga man to bossing, eh. grabe. Na-miss ko tuloy yung kape Oo, hindi, sa totoo Glory lang. Mountain. Alam ni Pastor Apollo Kibuloy kung paano i-address lahat ng ito. Yes. Oo. Sigurado tayo dyan. Pero mamaya pag-uusapan natin yan, mapunta tayo dun sa isang issue natin, yung pagtanggal kay VP Sara at sa mga dating Pangulo ng Pilipinas sa NSC. May balita National tayo dyan. Security Council. ito. Sige, Master Judea. Okay, sige. Pinalagan ng mga kritiko ng Marcos Jr. Administration ang ginawa nitong pagtanggal bilang miyembro ng National Security Council kay Vice President Sara Duterte at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi pa ng isang dating kadre na si Jeffrey K. Rexelis na ang naging hakbang ni BBM ay kalintulad ng ginawa ni Marcos Sr. bago ito nagdeklara ng martial law. Narito ang balita ni Almar Porzuelo. Yo. July 1950, sa administrasyon ni dating Pangulong Elpidio Quirino, nabuo ang National Security Council o Executive Order No. 330. Ang NSC ay isang sangay ng gobyerno na naglalayong mabigyan ng abiso at rekomendasyon ang Pangulo ng Pilipinas kaugnay sa kasalukuyang estado ng seguridad at depensa ng bansa. Binubuo ito ng Presidente ng Bansa, Vice Presidente, Senate President, Speaker of the House of Representatives at iba pa na may kinalaman sa depensa at seguridad. Kaugnay nito, naging For 74 years, nandun ang Vice President sa National Security Council. And for 37 years, nandun ang living presidents. Tapos suddenly, tatanggalin nyo. O tapos sasabihin nyo, hindi, reorganization. Hindi, ano ba tawag mo nun? Hindi, politika. paliwanag nito, dapat hindi ito ginawa sa NSC dahil kung seguridad na ang pag-uusapan, dapat anya ay nagkakaisa ang bawat Pilipino tuwing may banta sa ating bayan. Alam po ninyo, kailangan ng presidente ng bansa ang talino, ang kahusayan, ang karanasan ng mga taong makakatulong sa seguridad. Sabi ng iba, hindi kasi kalaban eh. Kahit na kalaban sa politika, the national security must go beyond political borders. Hindi po pwede yan kasi seguridad ng bansa pinag-uusapan. Kahit magkalaban tayo sa politika, hindi tayo nagkakaintindihan doon. Pagdating doon, Pilipino tayo pareho. Kailangan magkaisa tayo rito. Kalimutan natin yung buwisit natin sa isa't isa. Hindi yung tatanggalin mo. Iba naman ang tingin dito ng isang geopolitical analyst na si Professor Herman Camentong Laurel sa eksklusibong panayam ng SMNI News. Sinabi nito na ang naging hakbang ni Marcos Jr. na tanggalin sa NSC ang mga Duterte ay malinaw na kumpas ng Amerika. Anya, nais ng mga Amerikano na matanggal sa kapangyarihan ang mga lider ng Pilipinas na nais ng independent foreign policy. Maging ang mga kalyado umano ng Marcos administration na kilalang panig sa kaliwang grupo ay natutuwa sa pagtanggal sa mga Duterte sa NSC. Ang Amerikano, of course, matutuwa ang Amerikano ma-isolate yung nagtataguyod ng independent foreign policy, sila Sara, sila Digong, at yung mga kahanay nila. But yung kampon nila Bongbong Marcos, nila Martin Romualdez sa Kongreso, matutuwa rin kasi kasama nila sila Brosas, sila Franz Castro, sila Paduano, di ba, sa Kongreso. Ito anya ang nais ng Amerika na mangyari sa Pilipinas, ang magkagulo at manatiling mahirap ang ating bansa, bagay na pinahintulutan umano ni BBM. Malinaw na malinaw, yun naman ang laging strategy po ng Amerikano at yung kanilang mga proxies. No?
bago umakap na naman si Bongbong Marcos sa mga Amerikano, before that, nagkakaisang bayan, nakafocus tayo sa economic development at recovery from the COVID-19 crisis. So we're losing our economic advantages and going into this chaotic, itong magulong mga politika na divisive na ginagawa ng Bongbong administration ngayon. Ngunit para sa dating kadre na si Jeffrey K. Eric Celis, kailangang ipaliwanag ni Bongbong Marcos Jr. kung bakit niya tinanggal sa NSC ang mga Duterte at ang mga dating Pangulo ng bansa. Sinabi pa ni Celis na dapat ilatag ni BBM sa publiko kung ano ang kanyang mga nagibatayan kung bakit tinanggal sa posisyon ang mga nabanggit na individual. Mr. Marcos needs to explain to the people why is he removing Sara Duterte from the composition of the National Security Council at pati si former President Rodrigo Duterte and among others. Ano ang batayan nito? Ano ang kanyang naging sandigan at salalayan? Is there a categorical National Intelligence report that Sara Duterte and Rodrigo Duterte are now considered individuals who are threats to our national security? Are they considered enemies of the people and enemies of the state? Sa kanyang social media account, sinabi ni Celis na ang ginawa ni Marcos Jr. ay kahalintulad ng ginawa ng kanyang ama bago magdeklara ng martial law. Si Fernando Lopez ay tinanggal ni Mr. Marcos Sr. Bilang bahagi sa National Security Council sapagkat may nakikita na palang direksyon ang tatay noon ni Marcos Jr. na magbubuo siya ng isang otoritarya na paghahari similar sa isang diktadura o ang tinatawag niyang constitutional dictatorship na kung saan ang pinakasentro ng kanyang pamumuno sa pamahalaan ay nakasandig sa pagpapatupad ng martial law o batas militar. So, para mangyari yon na hindi masubaybayan at magkaroon ng political opposition doon sa strategic direksyon ni Marcos Sr., ang kanyang unang ginalaw ay ang pag-reorganize ng National Security Council. Dagdag pa nito, magkakaroon anya ng magandang pagkakataon ang komunistang teroristang grupong CPP, NPA, NDF na rumesbak at magpalakas dahil sa nangyayari ngayon sa NSC. So ang epekto niyan, mas lalong magiging maganda ang pagkakataon at oportunidad para sa CPP, NPA, NDF na mag-rebound at mag-recover because hindi maganda ang nangyayari sa ating national security programs and national security direction and policies. Sa ngayon ay wala pang reaksyon ang mga Duterte at maging si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo patungkol sa nasabing hakbang ni Marcos Jr. Matatandaan na nauna nang sinabi ni Vice President Sara Duterte na magmula nang maupo siya bilang ikalawang Pangulo ng bansa ay ni isang beses ay hindi siya naimbitahan ng NSC sa kanilang mga pagpupulong, bagay na pinagtataka ni VP Sara. Para sa Diyos sa Pilipinas, kung mahal Almar Forzuelo, SMNI News. Alright. Ako, mabigat kasi talaga ito yung pagtanggal sa kanila, lalong-lalo na sa Vice President na aktibo pa, na membro ng gobyernong ito. Kasi hindi naman ibig sabihin ang isang VP Sara hindi na nakikipag-cooperate sa kanila or nagsasalita na against sa mga ginagawa nilang kabulastugan. Hindi na siya part ng gobyerno. Parte pa rin siya ng gobyerno. And alam naman natin na pinagsimulan naman itong pagtanggal-tanggal sa kanila dyan sa NSC na yan, politika pa rin naman talaga. Pero importante na na dapat hindi mo tanggalin unang-una sa lahat ang mga Duterte dito sa NSC dahil alam naman natin isa yan sa nagdala sa kanila sa pedestal yung kanilang paglaban sa insurhensya at yung kanilang pagprotekta sa interes ng Pilipinas Kaya nga nakipagkaibigan si Pangulong Duterte sa sa Russia, sa China, sa Amerika. Sabi nga niya, siya nauna nagsabi nun na friends to all, enemies to none. Kasi alam niya na mas makakabuti yun sa atin sa bansang Pilipinas. Na wala tayong kaaway. Nakikita natin yung ginagawa nilang pag mamanipula ng balita dyan sa South China Sea. Nakikita natin kung papaano din ilan sa ating mga nasa media yung nagpapakita na parang lagi tayo ang api, laging tayo ang inaapi. Tapos tatanggalan nila tayo ng ng mata at tenga diyan sa NSC.
Sino bang matatenga natin dyan? Yung mga Duterte. At saka, ano bang ipinanalo nito ni Bongbong Marcos na laban pagdating sa peace and order, lalong-lalo na sa pakikipaglaban sa insurhensya? Parang wala pa naman ako naririnig dito, maliban sa nanalo siya dahil tawag dito, hindi pa siya nagpapa-drug test ngayon. Pero ito dito, itong ginawa nila ito, babalik din ito sa kanila partner mga partners, babalik din ito sa kanila kasi unang-una, kapag may nangyari hindi maganda sa bansa, yung question mo, relevant yun kasi wala pa siyang naipapanalo na laban, hindi pa siya sumaharap sa barilan or anything like that dito sa Pilipinas. Tapos now, parang siya yung presidente ng Pilipinas, tinanggal niya yung mga personalidad na may kakayahan at may eksperyensya sa pagkikipaglaban para sa kapayapaan ng ating bansa. Medyo may balik sa kanila ito. Kasi once na may mangyari na hindi maganda sa ating bansa, babalik sa kanila. Kasi tinanggal yung ganito, ganyan, pinagpapasok nyo sa ganito. Ang masama dito, baka mamaya tinanggal yung mga Dutertes and yung mga previous presidents, yung mga buhay na presidente ngayon, tinanggal nila at pinalitan noong mga nasa politika ngayon na dating mga rebelde. Yun ang medyo masama. Hindi ko pa alam pero meron yung isang magaling mag-English na congressman kasama na daw dyan ngayon sa National Security Council. Yung, sino ba yun? Yung dating artista. Yung Kulelat yung Kulelat sa Laguna. Kulelat. Yung ilalampaso. Anong alam nun? Kaya nga, kasama na dyan. Kaya nga, itong sinasabi ko, ito, magbabackfire din naman ito sa kanila. Sabi nga nila kung may kaaway ka, hayaan mo silang makagawa ng mga pagkakamali na yung pagkakamali na yun, yun din magpapabagsak sa kanila. Ito, marami na nagagalit ng mga Pilipino. Siyempre, merong mga sumusuporta din sa kanila, yung mga hindi pa nagigising siguro ng mga supporters nila na medyo maganda-ganda pa ata ang buhay ngayon sa kabila ng nagmamahalang pagkain, mga bilihin sa palengke, balang araw, magigising din sila sa katotohanan na sinusuportahan nila, na pagsuporta nila dito sa mga maling hakbang ng Marcos administration ay ikakapahamak pala nila at hindi lang nila, pati pala ng kanilang pamilya. Ang issue dito, J. Guevara, sinasabi nila na kaya nila tinanggal si VP Sara kasi hindi na, threat daw siya to national security. Threat si VP Sara Duterte. Kasi irrelevant na daw si VP Sara Duterte. Paano magiging threat to national security itong aling ito na kahit nga siya ay nasa Department of Education, pa din yung mga programa niya nakasentro pa din sa paglaban sa insurhensya na hindi magkaroon ng recruitment sa mula mo sa elementarya, high school hanggang kolehiyo. Correct. Oo, di ba? Speaking of yung kanina, sinabi niyo na may nagawa na ba si Marcos papatungkol dyan sa NSC na yan? Tusin, wala Mas karapat dapat pa nga si pastor sa kanya na mailuklok dun Correct. Sa totoo lang, may mas nagawa yun. Yung congressman na Inglesero, anong alam nun? Di hamak na may mas alam pa si pastor dun Diba? Ako tayo dyan. Darating tayo dyan. Ako naniniwala ako na dun sa sinabi ni Professor kanina na baka nga ito ay utos ng mga Amerikano. Dahil obvious naman ngayon na pinamumugaran na yung ng mga makakaliwa yung gobyerno natin ngayon, no? So talagang may posibilidad na utos ng Amerika, kaso malas nila ngayon si Donald Trump na ang presidente doon. At ito pa, kaabang-abang yung magiging sagot dito ni Marcos Jr. Alin doon? Ano na naman kaya ang kasinungalingan na isasagot niya kapag tinanong to? Ano yung tanong? Tanong kung bakit niya ginawa to. Bakit niya tinanggal yung mga ito sa NSC. So malamang sa malamang, baka magte-teleport na naman to. Dapat talaga, partner Jay at saka Master Judea, pagdating sa national security, dapat wala ang politika dyan. Yes. Kapag interest ng mamamayang Pilipino, dapat walang kulay yan. Kasi nung panahon ni PRRD, bagamat nagmistulang obstructionist etong si Leni Robredo, mga partner. Ano yan? Kasama pa rin si Leni Robredo sa mga briefings ng NSC. Oo, sa katunayan nga kahit na staunch critic
ng war on drugs si Leni Robredo nung panahon na yun, binigyan pa nga ni PRRD ng posisyon sa anti-drug campaign niya eh. Hindi ba para doon sa tinatawag din ng check and balances. Kaya lang talagang wala eh. Oo, nanabutahe lang eh. Hindi ba? Nag-leak lang ng mga information. Oo, nag-leak lang ng information, nagmali ng mga numero, kung ilan na yung mga talagang numero ng mga namatay. O, kaya talagang medyo kakaiba itong issue na kinakaharap natin kasi sinasaklaw na nila lahat ng kahayupan eh. Yes. Dito sa nangyari na to talagang nagbubunyi ang puwersa ng kadiliman, yung mga alagad ni Satanas. Oo, kasi o mahina. yung mga makabayan. Kasi mahina na eh. Mahina. Napahina nito yung ating national security. Kasi alam naman natin na yung mga Duterte talagang yaan talaga ang lumalaban sa insurgency din sa Pilipinas. Ito political moves na lang ito eh. Ito ay, kung hindi ito political move, insecurities. Dahil pag nandyan sa loob, si VP Sara Duterte o si Pangulong Duterte, malalaman natin kung ano yung mga galawan nila, kung paano nila pinapangalagaan ng ating kapayapaan dito sa ating bansa. Kaya siguro isa ito sa dahilan nila para hindi sila mapahiya. Kasi every time na bumubuka, gumagawa sila ng mga moves sa gobyerno ngayon, napapahiya sila eh. Hindi kaya Master Judea? Ano? Kasi di ba lately, nakita naman natin sila nagtatalo-talo na. Oo. Meron ng isang napanood na video eh na sila nag-aaway-aaway na sila patungkol sa budget ng presidente. Ayun. Di ba? Nakikita nyo na parang yung Makabayan Block gusto na rin nilang silipin. Yes. Yung budget ng presidente kasi may confidential funds din daw ang presidente. At diyamak na mas malaki. Oo. Tapos pinipilit na inilulusot na lang nila. Garin. May nakita akong video na gano'n eh. Hindi kaya dahil nakikita nila na etong Makabayan Block mukhang Desidido mukhang maano na. Nandun Pati sila tinutuklaw na. Nasa tarangkahan na nila Pati sila tinutuklaw na eh. Kaya ginawa nila ito na, sige, bigyan natin ng something, parang buto. Kumbaga mga aso yan. Bigyan natin ng buto para may nguyain yung mga animal na yan. O hindi ba kaya ito, ganito ang ginawa sa NSC, tinanggal. Pero wrong move pa rin, partners, Partner J. Wrong move talaga to. Wrong move eh. Kasi eto dito nalalagay dito sa alanganin yung mga buhay natin. Ayun na nga ang problema. Kaya ngayon yung sinasabi dito ni Sal Panelo na pagdating sa usapang national security, pagdating sa usapan sa mamamayang Pilipino at Pilipinas, dapat wala talagang ito talaga dapat dito nila pinapractice yung unity. Kape-kape tayo dito. Considering na nila yun, campaign platform nila yung unity na yan. Dapat campaign promise nila yung unity na yan. Dapat at least man lang nag-e-effort sila na mag-bridge hindi eh. Kaya ako talaga medyo talaga ako dito. Alanganin tayo rito kasi parang ginagawa nila is para mawalan kayo ng intel, gagawa ng kalokohan etong mga to, katulad ng sinasabi ni Ka Eric na bago mag-martial law ito ginawa nung senior. So history repeating itself. Tinanggal pa rin si Lopez, ganun kaya ang ginagawa nila na pagkatapos kaya nito magdedeklara kaya sila ng martial law. So yan ang pangangaabangan natin. Alam nyo pa na imprenta na yung mga yung balota. Naku po! At naglabas na rin ng COMELEC ng sample ballots. Pero meron tayong balita dyan. Nasa 73 milyon na mga balota ang hahabulin ng COMELEC na may imprenta para sa May 12 national at local at BARMM elections ngayong araw ng Lunes ay opisyal nang nagsimula ang komisyon sa pag-imprenta ng mga balota na inaasahang matatapos sa Abril. Nilinaw naman ni COMELEC Chairman George Garcia na ang mga aspirante na may certification of finality at entry of judgment sa kanilang mga disqualification case sa komisyon ay burado na sa balota. Narito ang balita ni Margot Gonzalez. Sinaksihan ng mga iba't ibang political party stakeholders, mga commissioner ng COMELEC at mismo ni Chairman Garcia itong kick-off o unang hudyat ng pag-imprenta ng mga balota na gagamitin sa eleksyon. Dito sa aking likod, makikita natin yung dalawang malaking printing machines na ginagamit ngayon ng COMELEC para sa pag-iimprenta ng mga balota. Ayon kay Chairman Garcia, kung itong mga printing machines ay hindi pa sapat, ay hindi daw sila mag-aatubiling gumamit ng mga available na mga makinarya or printing machines dito sa National Printing Office para maihabol yung 73 million ballots na kailangang maimprenta bago ang eleksyon.
Nagsimula ng mag-imprinta ng mga balota ang COMELEC sa National Printing Office 126 days bago ang halalan sa May 12 ngayong taon. Target ng COMELEC na sa loob ng 77 araw o hanggang April 14 ay tapos nang maimprinta ang lahat ng mga balota. Mahigit 70 milyon ang balotang hahabuling matapos ang komisyon. Sa kada araw, target daw nila makapag-imprinta ng 950,000 na balota. Ang Printing Committee Vice Chairperson Helen Aguila Flores, record-breaking ang pagsisimula ng printing ng mga balota ngayon. As far as I recall, in previous years, way back, we would always start sometime February. And in 2022, we started on January 23. And I said, this is record early because this is only January 6 and we are starting officially today. Kung walang magiging aberya at technical glitch or rejected ballots, ay kaya daw matapos ang mga balota ng mas maaga sa Abril, bagay na malabo daw mangyari. But that is not realistic in the sense that in the printing process, ladies and gentlemen, there are reprints. Because there is also a verification process that could yield to reject ballots. Sa lahat ng printing activities, hindi lang ng COMELEC, kahit sa parte ng mundo, lagi namang meron minsan nagiging problema. Pero ang importante po, yung maaga kong nagsisimula, para kahit paano, kahit medyo malate ka doon sa timeline mo o sa schedule mo, kahit paano aabot pa rin, lalo na yung susunod na proseso, yung pag-ship out ng mga balota natin. Uunahin ng COMELEC ang pag-iimprinta ng mga balota na gagamitin sa overseas voting. May mga bansa kasi na hindi pa rin gagamit ng internet sa pagboto. Uunahin din ang pag-iimprinta ng mga balota para sa local absentee voting at mga test ballot. Sisimulan na rin ang pag-iimprinta ng balota na gagamitin sa bar elections. Ang mga balota na para sa NCR ay ang huli sa iimprinta. Ayon kay Garcia, kahit sino ay pwedeng obserbahan ang pag-iimprinta ngayon ng balota basta may proper coordination sa COMELEC. Anya, limitadong bilang ng tao lang ang papayagan nilang makapasok sa printing area sa mga susunod na araw bilang pag-iingat. Thank you. Itong araw nyo ito na lang, makikita nyo kung makadami ng tao sa loob. Sa mga susunod na araw, very limited lang ang pwedeng pumasok sa mismong lugar kung saan natin i-imprinta ang ating mga balota. At kahit sa lugar kung saan natin dinag-verify yung mga balota. So, sana maintindihan tayo ng mga kababayan natin dahil lalo yung mga gusto mag-observe na may certain limit lang ang pwedeng area kung nasaan sila dahil sa napakataas ng security measure na ipinapatupad natin sa pag-imprenta ng balota. Careful tayo dyan sapagkat ayaw natin na ma-compromise ang integrity and quality of the ballot. Sa pagkasenador, 66 na aspirante ang nasa pinal na listahan o balota ng COMELEC habang 155 naman sa party list groups. Sa local positions, sa Martes magpapalabas ng ballot fees ang COMELEC. Ang mga aspirante na meron ng certification of finality at entry of judgment para sa kanilang diskwalifikasyon o kanselasyon ng kanilang COC ay hindi na makakasama sa balota. Ilan sa mga diniskwalipika ng komisyon ay si dating Congressman Ek Irice habang kinansela naman ng COMELEC ang Certificate of Candidacy ni dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez. Final at executory ang desisyon sa kanila ng komisyon. Basta yung kandidato ang desisyon sa kanya, final and executory, wala ang pangalan sa balota. Kung sakaling may aksyon ang Korte Suprema later, then the COMELEC will find a way to comply with the decision or order of the Supreme Court. Isa sa mga nasa pinanalistahan at pinal na balota ng COMELEC ay itong senatorial aspirant na si Pastor Apollo C. Kibuloy na pang 52 sa balota. Matatandaan natin na binasura ng COMELEC yung petition for disqualification na inahain sa kanya dahil daw sa kawalan ng merito at legal na basihan para siya ay ma-disqualify sa kanyang pagtakbo sa 2025 elections. Para sa Diyos sa Pilipinas Pumahal, Marvin Gonzalez, SMNI News. Number 52, mga partner sa balota. Oh, ang ano lang, nagsisimula lang yan sa number 2 pababa. I-number 10 na natin? Oh, number 10. Oh, basta yung number 1, wag nyo nang tingnan yun. Walang kwenta yun. Wag nyo nang tingnan yun, number 1. Pag tinignan nyo, number 1, wala yun. Number 2 na kayo magsimula. O kung pinakamaganda, number 52 na kayo magsimula. Oo, sa number pag ganun yun, sa number 52, patras. Pag ganun. Yung uso kasi sa Japan, ganun eh. Patras eh.
Ayan, Oo, pabaliktad ang ano. Ayan, Basta number ang 52. pinaka-importante, number 52. O kaya, ko, loko-loko rin kasi yung nag-file ng ano nito, yung pag-disqualify dito kay Pastor Apollo Kibuloy. Kung yung ang nababalita ang bangag, nanalo bang presidente? Oo, si Pastor Kibuloy pa kaya na napakaraming resibo at napakaraming napatunayan sa buhay. Tsaka wala namang kaso. O di ba? Oo, may kaso pero hindi pa man nagsisimula. Hindi pa man ako-convict. Walang hiya naman. Yung ang presidente natin, convicted na, na, tax evader Tax evader. Di ba? Tapos, napapabalita, dating presidente mismo nagsabi na ganito siya. Meron pa nga tumatakbo ngayong senador. Amerikano, nandaya pa ng pangalan. Si Sylvester. Oo, si Sylvester Stallone. Kaibigan ko dati diba? yan Pero kita mo naman, nandito pa rin. Nandito pa rin. Oo, at saka nakita niyo na ba yung nakita niyo na ba yung kanyang paliwanag? Ay pusa. Oo, may paliwanag siya pero saka na natin pag-usapan yun. Kasi naman yan Basta ang importante, na-imprenta na yung balota at nandiyan yung number 52, nandiyan yung pangalan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi ko nga sa inyo, ang huling barahan natin para sa totoong magandang Pilipinas. Yung bagong Pilipinas. Wala nangyari sa bagong Pilipinas. Naging bagoong yun Kalokohan. Ito, magandang Pilipinas. Tama. Number 52. Ito, hahanapin nyo lang yan. Yung number 52. Yan. Yan, talagang yan ang pag-asa ng bayan Pilipinas. Ako mga partners, para sa akin, hindi na kailangan pag-usap-usapan pa itong pag-iimprenta nito mga balu-balutan na ito. Dahil natural, gagawin naman talaga yan. Paano magaganap ang eleksyon kung walang balutan? Congratulate na lang natin ang Comelec. Kasi sabi nga nila, record-breaking, nagsimula sila January 6. Dati daw, mga late January sila nagsisimula. So ngayon, maaga nilang sinimulan. So, congratulations sa inyo. Yung pala gusto nyo congratulations sa inyo. Pero para sa akin, ang pinaka-importanting pag-usapan natin dito ay yung mga iboboto ninyo. Yan. Baka mamaya-maya kasi, paulit-ulit na tayong niloloko, paulit-ulit na tayong ginagago, binoboto pa nyo ng pinuboto. Kaya ngayon, sana naman, mga kababayan, paulit-ulit na po natin sinasabi, sabi ninyo, galit kayo kay Marcos, galit kayo kay Romualdez, galit kayo. Sa mga nakakausap natin, marami, partners. Ubuhay ako ng Bicol. Galit na sila kay Marcos at kay Romualdez dahil sa pinagagawa, lalo-lalo yung akap, na hindi naman daw sila nakakakuha. Dahil pinipili lang daw, di umano, ang binibigyan. So now, ito na yung pagkakataon natin para gumante. Revenge vote. Huwag na nating iboto yung mga i-endorso nila. Lahat ng ginipit nila. Oo. Lahat ng ginipit nila at ginigipit nila. Ito na, pagkakapos i-endorso ng mga yan, anuhin natin. Yan ang tangkilikin natin. Diyan lang tayo makakabawi. Kasi tignan nyo, pag ito mga nasa gobyerno ngayon, binigyan nyo ng pagkakataon na mailagay yung mga ini-endorso nila. Ngayon pa nga lang, di na tayo makapagreklamo, di lalo-lalo na pag nailagay, nakumpleto na nila at nailagay na nila yung mga kaalyado pa nila dyan. Yari talaga tayo dyan. Wala na tayong kawala. Kita niyo yung mga nangyayari ngayon. Maghihintay na lang tayo kung ano mangyayari sa Pilipinas. Jay. Meron pa pala dito isa, Dulot-dulo sila. Yung isa sa mga tabingi yung namumuna. Tapos yung isang convicted nasa ilalim. Magkadugtungan Magkadugtungan. Pero wala. Pero nagpaliwanag naman kasi hindi pa naman daw kasi final and executory. Kailangan final and executory daw. Yan ang talagang dapat pinipetisyon. Kasi biruin mo, napatunayan ng tatay ni Marcos na NPA yan. Tatay ni Marcos, hindi nyo alala, Joma Season. Grabe. Pinalitan na yung tatay Joma Season na talaga. Joma Season yun. Mahal na mahal niya yung mga NPA. Sa gobyerno nga Tapos, convicted, child abuser. Yan dapat ng mga pinipetisyon. Meron pa dyan, yung may dugong Amerikano. Ito ba yun? Convicted din. Yan, yung kumakain. May mga alak sa likod. Yan, isa rin yan. Dahil pinipetisyon. Pero si Pastor, anong dahilan nyo? Anong dahilan para ipetisyon? Ngayon, wala na kayong magawa. Nandyan na. So ngayon, kinakabahan Kabado sila lahat Lalo na yung nag-number 1 sa Pastor. Kabado ang mga loko. Lalo na yung patay sa kanila. Yung patay na patay sa kanyang si Madam Risa. Talaga naman. Pero parang nanahimik. Bakit kayo? Nanahimik. Nasabihan nga. Nasabihan nga na masyado siyang madaldal. Mas lalo lang niyang
mas lalo lang nakukuha ni Pinapahamak. Pastor Apollo Quiboloy yung simpatsya ng taong bayan. Kasi kitang-kita naman natin kung paano nila idiniin si Pastor Apollo Quiboloy, hindi nila binigyan ng tamang proseso Yes. O, di ba lahat naman dapat dumadaan sa tamang proseso. Kung eto ang mga convicted na mga child abuser na mismong si Joe Macizo na nagsasabi na mga legal front namin ito. Kung yan nga mga yan, may mga proseso na ganyan, hanggat hindi pa final and executory, pwede pa rin silang tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno. Si Pastor Apollo Quiboloy na tumulong sa bayang Pilipinas, nagpaganda sa Pilipinas, hindi humingi ng kapalit, hindi nag-abuso, kahit sangkusing walang ninakaw sa gobyerno, ipapadisqualify mo. Ang dami rin pala rito, Boss Dada, no? Ang dami rin palang bukod pala kay Castro. Ang dami pang mga mga kaliwa Nakabuo yan sila ng 12. Oo, grabe yung Nakabuo sila ng 12. Nandiyan din yata si Sator Ocampo Tsaka ang dami nila, ang dami. Dati sa bayan muna, yung nagli-lipstick. Pangalan ko, nakalimutan ko na yan. Yung una nagpakalat nung doon sa may traffic dyan sa Commonwealth. Yung nag-leak din ng picture ni Romualdez tsaka picture nila. Siya din. Siya din yun. Pero ang anak nag-aaral sa isang tier 1 na university. Ang lupit no? Talaga mga hipokrito. Pero hindi naman mananalo yan. Kung magiging matalino lang ang mga Pilipino, hindi na talaga mananalo yan. Kasi, alam mo, nakatingin naman sa atin lagi ang Diyos. Marunong talaga yung Diyos tingnan natin, balikan natin yung nakaraan. Ibinigay niya sa atin si PRRD. Ipinakita niya na kapag matino ang leader na inilalagay niya dyan, maraming magagawang mabuti para sa bansa. So, si PRRD nag-set ng pinakamataas na pamantayan o standards on how to be a president. And now, mauulit ito mga kababayan. Ibibigay naman sa atin ni Lord si Pastor Apollo C. Quiboloy, and I know for sure that same thing will happen na magsiset din si Pastor Apollo C. Quiboloy ng standards diyan sa Senado on how to be a good and effective senator dito sa Pilipinas. And I'm sure yan ang gagawin ni Pastor Apollo Quiboloy imbis na maghigante doon sa mga nanakit sa kanila, nanakit sa kongregasyon niya. So, ang igaganda dito ni Pastor Apollo Quiboloy ay ang pagtulong sa tao at paggawa ng mga solusyon sa problema ng ating bayan. Hindi ko nakikita kay Pastor yun Ang maghihigante rito, tao tao maghihigante talaga rito sa mga magnanakaw at mga demonyo sa gobyerno. Si Pastor Apollo Quiboloy, actually 6 years is not enough. Sobrang bulok ng Pilipinas, mga bossing. Yes. Sobrang gulo ng Pilipinas, sobrang bulok ng Pilipinas. Pasensya na. Dahil tayo mga Pilipino, sobra-sobra talaga. Sabi ko sa inyo, for the past 2 months, galing ako ng Amerika, tapos 1 month tayo nasa Japan. Grabe talaga, pagdating ko pa lang dito, mga partner sa Pilipinas. Nakakaiyak, no? Nakakaiyak talaga. Pagbaba, kawawa tayo. Alam mo yun, ang para kang naglalakad sa hallway ng eskwelahan. Yes. Papunta sa immigration, pagdating sa immigration, tatatlo lang yun doon. Tapos yung mga makina na, kasi ginagaya rin naman natin actually yung technology sa ibang bansa. Hindi gumagana, nagre-reklamo lahat yung tao. Tapos yung kuhanan ng mga maleta. Diyos ko po. Ang pinakamasaklap talaga yung mga CR natin. Wala tayong walk-a-lator. Bulok yung mga CR natin. Ni walang mga sabon, walang mga flash. Alam mo, pagdating ko, yun talaga una kong yun ang unang bumungad sa akin. Kasi okay lang naman siguro na maging mainit sa bansa mo Pero at least man lang sana maayos, organized, maganda. Yes. Hindi Ang mantakin mo dyan sa airport, yung nila, yung push cart nila. Kahit mamili ka, lahat sira Ang hirap itulak. Yung mga gulong ngiwi Parang yung mga namumuno sa gobyerno, humingi yung mga gulong. Saka pumipreno bigla, sarili. Oo, iba nga Kaya nga, natatandaan mo pa ba, yung nakaraan, gumagawa sila ng CR na dalawang inidoro na walang dingding. Tapos dito sa kasalukuyang administrasyon, ganun din. May ginawa rin ganun. So, hindi ko alam kung alam ba talaga nila magpalakad ng gobyerno, alam ba talaga yung ginagawa nila sa gobyerno. Kaya, kung alam nila, di sana nagawa na ng paraan, nagawa na ng solusyon, yung mga problema natin sa bansa. Master Judea na itong airport natin, sumasailalim na to sa bagong management Naging ano yan Pero dati? grabe pa din, talagang
Ay, nako, salagang, alam mo, supposedly, bias na nga tayo dapat dahil bansa natin to. Dapat proud tayo pero... Ayun, huwag na natin basahin. Grabe, talagang, Huwag na natin basahin. Nako po, hindi talaga ako, hindi talaga ako natutuwa tawag sa... dito, yung kanina na usapan na parang kawawa talaga. Talagang hindi parang kawawa talaga. Naiisip ko nga sakali man na mapalitan na yung presidente ng Pilipinas, kawawa. Alam mo bakit? Simot na simot tayo ng... Oo, durog talaga. Durog yung pera doon sa pondo, sandamakmak pa utang ng Pilipinas. Kaya kapag sinasabi natin yan nga yung sinasabi natin na kulang talaga yung 6 na taon Oo. Tsaka talagang kailangan talaga ng isang tao na merong political will. Yung talagang hindi na mangungurakot. Yes. Wala na siyang pakialam sa past. Kung ano man yung mga ginawa sa kanya, yung hindi na iisipin yun. Importante, focus na kagad tayo sa trabaho, baguhin na natin kagad. Kasi si PRD ganyan ang ginawa Hindi na si PRD na gano'n nagpatumpik-tumpik Pagpasok pa lang niya, eto na kagad. Tokhang tayo. Kung ano talaga yung plano niya, nung tumatakbo siya, yun ang in-implement talaga from the very first day. Tokhang tayo, banatan natin yung mga rebelde. Wala na siyang peace and order. Hindi na niya binalikan yung mga kritiko niya Wala na. Bahala kayo dyan. Basta, hindi nga siya nanisi Hindi niya sinisi yung Aquino administration na yung iniwan sa kanyang mga proyekto sa mga palpak-palpak. Hindi niya sinisi yun. Wala. Nandito na tayo nang may hawak nito, ayusin natin. Kaya doon natin nakita, napakarami talaga na nagawa ng administrasyon Duterte na aminin man sa hindi nitong mga pulpol na ayaw maniwala or nagbubulag-bulagan pa rin hanggang ngayon na marami nagawa ang mga Duterte, marami naman talagang nagawa. Kaya nga ito baka pinaparusahan tayo ng Panginoon dahil binigyan na tayo ng isang Duterte na ibig sabihin, yung Duterte, napaganda yung Pilipinas. Binigyan na tayo ng ganun. Di tayo nakinig sa kanya, sa mga sinasabi niya. Samantalang siya yung sinugo, siya yung ginawang kasangkapan na ipakita sa atin na pag matino ang mamumuno sa bansa ninyo, ganito ang mangyayari. Maraming mangyayaring mabuti. Nung nagsalita si PRRD, huwag niyong iboto yan. Binoto pa rin ninyo. Kayo kasi, sarkano. Sa tingin ko, na ito. Aral. Aral, yan. Kasi kadalasan ugali ng mga Pilipino yung porket pinromote lang, porket kasama lang, tayo naman, boboto naman agad tayo, na hindi man lang natin pinag-aaralan kung anong pagkatao ng tao na yun, at hindi tayo kadalasan marunong makinig sa mga nagpapayo sa ating katulad nung ginawa ni PRRD. Yes. Kaya aral talaga to. Malaking aral na to sa ating lahat. Kaya nga napakaganda mga partner na magkaroon tayo ng Pastor Apollo Kibuloy sa Senado. Kasi may kwento ko lang yung mga kasama natin sa Japan, yung mga nag-meet natin na mga taga KOJC dyan sa Japan, si Sir Bong, sila Ma'am Tin, sila Kuya Albert, na-meet natin dyan, grabe. Para na silang hindi mga Pilipino, gagaling nila maghapon, nakakapagsulat sila ng hapon. Alam mo ba kung bakit? Kasi nga, pinag-aral pa sila ni Pastor Apollo doon. Grabe. Sa Japan mismo? Para lang matuto maghapon. Talaga nag-aral sila, inaral talaga nila lahat para maging effective sila doon sa kanilang mga gawain doon. Doon mo nalaman, mapagtatanto na dito sa KOJC, pantay-pantay. It doesn't matter where you are, kung nasa Amerika ka, kung nasa Pilipinas ka, kung nasa basta pinag-aral dito sa Pilipinas, pinag-aaral din yung mga nandun sa Amerika, sa Canada, sa Japan. Si Pastor, expects no less. Kumbaga, talagang laging standard siya, laging mataas. Hindi pwede sa kanya na nandito kayo sa bansa na to, pinadala kayo dito, tapos mangangapa kayo, hindi. Kailangan magpapakadalubhasa kayo rito. Tsaka gustong-gusto ko nga kay Pastor Apollo Kibuloy, yung ilalagay ka niya doon sa lugar na hindi ka komportable. Tapos, kasi ang sinasabi niya, kapag ikaw ay gumaling ka sa larangan na ito na hindi ka komportable dito, magaling ka talaga. Kasi kung ikaw, ilalagay kita sa larangan na pinag-aralan mo, dito wala ka nang matututunan doon. At kapag gumawa ka ng maayos doon, gumaling ka doon,
you don't deserve a tap on the shoulder. Yes. Kasi alam mo na yan. Kasi alam mo na yan eh. Yes. Expertise mo yan eh. nga, Pero kung ikaw, iba ang ano mo, iba ang linyada mo, gumaling ka rito sa inilagay ko sa iyo dahil yun nga ang disiplina ni pastor eh. Yan. Matututunan mo yan ng kusa kasi langit ang magano sa inyo yan. Yan ang sinasabi. Magpapagaling sa iyo at pag gumaling ka talaga dyan, magaling ka talaga Magaling na ka tao. talaga. Ganun ang training ni pastor. Ayan sinasabing, umalis ka sa comfort zone mo. Yeah. Gawin mo yung mga bagay na nahihirapan ka. Kasi pagka yung nahirapan ka na bagay, napagdaanan mo, napagtagumpayan mo, magaling ka na talaga. Yun ang pinasinasabi, Boss Dada. Diba? Tsaka yun nga, sabi ko nga, dahil nga si pastor, ang nakikita ko, lahat ng mga nakikita niya sa ibang bansa, gusto niya dalhin dito sa Pilipinas. Yes. Kaya ako talagang, gawin natin lahat, mga kababayan, kayo, sawang-sawa na kayo sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa taas ng kriminalidad, lumalakas muli ang insurhensya, at lintik ang traffic dito sa atin. Lintik ang dumi ng kapaligiran natin. Napakainit dahil sa dami ng mga halos wala na tayong puno, ang dudumi ng mga dalampasigan natin, considering na isa tayo sa may pinakamagagandang mga beaches sa buong mundo. Isang tao lang talaga yung alam natin na meron talagang resibo at merong political will na ibalik ang Pilipinas doon sa estado kung saan siya nararapat. Yes. Napakagaling ng mga Pilipino sa abroad. Lahat ng mga nakausap natin, yung ating 2 buwan na travel, napakagagaling, napakasisipag ng mga Pilipino. Kahit ibang lahi kausapin mo, sasabihin basta Pilipino, kompetensya nila yan sa lahat ng larangan. Totoo yan. At kung magaling din tayo magnakaw. Siyempre, lahat nga eh. Lahat ng galing nasa atin. Talagang ibang klase. Talagang itong bayan natin Pilipinas, lahat ng galing nandito. Kaya lang... magaling sa kalokohan, magaling sa pagnanakaw, magaling sa pambababae. Sino yun? Ito, madugtong ko lang Sige. Yung sa sinabi kanina ni Boss Dada na ilalagay ka ni Pastor sa mga bagay na hindi mo pa alam. Tayo yun ang pinakabuhay na ebidensya. Tayo yun dahil katulad ko, sa akin na lang eh. Wala akong alam dito sa larangan na to. Na hindi ko Pare-pares naman tayo. Hindi nga po sumagi sa isip ko, sa pangarap ko. Na hindi man lang umano sa isip ko na magiging ganito ako. Ito yung mga buhay na ebidensya na nagpapatotoo na kung gaano kahusay ang pamamaraan ni Pastor. Tsaka tiwala siya. Tiwala siya. Alam niya kung paano mag-handle ng tao at marunong siyang kumilatis ng mga tao na pagkakatiwalaan. Unang tingin ba lang? Nagkamali siyang pinagkatiwalaan talaga. Itong nanalo presidente. Meron pa isa. Yung nang bato ng mic. Nagkamali. Yung best friend ko. Baka nag-apply yan kasi yun. Hindi naman yung hindi nga mabait siya eh. Sabi nga niya, ano yan? Sige, dalhin natin yan dito. Kahit walang silbing tao yan. Dalhin natin yan dito. Walang masamang tinapay ka nga. Final message para sa akin. Ayun lang, number 52. Sabi ko nga sa inyo, abot kamay na natin mga bossing ang pagbabago sa Pilipinas. Ang totoong pagbabago, naranasan niya ng Banateros Brothers eh. Dati po kaming kritiko ni Pastor Apollo Kibuloy. Pero nagbago ang lahat ng yan noong kinilala namin siya ng lubusan. At ngayong kilala namin siya ng lubusan, kaming mga Banateros Brothers, talaga namang ipaglalabay, ipagtatanggol itong kandidatura ni Pastor Apollo Kibuloy. Hindi lang yan, pati ang simbahan ng KOJC at syempre ang SMNI. Kaya number 52, yan na ang pag-asa natin, Master Judea. Okay, at syempre, katulad ng lagi natin sinasabi, palagi lang pula tayong maging positibo sa buhay. Marahil ngayon, marami tayong pinagdadaan ng kahirapan, lalong-lalo na sa dinadanas ng ating bansa, na puro negatibo talaga kapapasok pa lang ng taon. Pero may Diyos naman po eh. Hindi naman po hahayaan ng Diyos na ang majority ng mga Pilipino o ang bansang Pilipinas ay malugmok na lang talaga ng lugmukan. Okay? So, malapit na po ang May at ngayon pa lang, nandyan po sa mga Facebook pages namin yung mga sample ng mga balota kung sino ang iboboto natin. Yan. Isusugal namin po ang pangalan namin dyan sa mga nakabilog dyan sa balota na yan, lalo-lalo na doon sa number 52. Okay? Number 52, pag yan ang inyong ibinoto, nakakatiyak tayo, panalong-panalo ang Pilipino. Ganyan ang magiging ngiti nyo. Ganyan. Tagumpay. Panalo ang mga Pilipino. Jay, basta number 52,
Huwag na huwag nyo kakalimutan kasi kapag... Yung number 1. Ha? Number one. Tapon nyo sa basurahan yun. Basta, Number 10 na tayo. baka magsisi kayo. Baka mas triple. Kasi kung na ngayon, nagsisisi tayo, dahil yung hinalal natin na presidente, walang kwenta. Pag hindi pa natin, pag pinalagpas pa natin tong biyaya na atid ng taas atin, na walang iba kundi si Pastor, baka pagsisihan pa natin ng doble-doble to. Kaya, number 52. Sa balota. Napakaganda ng mga comments dito. Meron na daw silang listahan. Yan. O importante yun ha. Pag pumunta kayo sa botohan, kailangan may listahan na kayo ha. Oo. May listahan na. Huwag kayong yung name recall na, ito. Baka mamaya niyan, 13 na pala. Hindi niya pa nabibilugan yung mga importanteng tao. Yes. Importante ha. Magdala kayo ng listahan. Maglista na kayo. Unang-una sa listahan nyo, kahit nasa number 52 si Pastor Kibuloy, ilagay niyo na kagad. Pastor Kibuloy, number 52. Pag senador, yun na kagad ang didiinan natin ha. Baka naman sa sobrang diin nyo, mabutas naman ha. Oo, ha? Invalid Manood kayo, yun. Invalid yun ha. Tsaka, di bali ng kulang, wag lang sobra. Wag lang 13 ha. Di bali ng 11, 10, basta number 52, matantusan natin. Okay, kita-kita po tayo ulit mga banateros. Dito lang sa SMNI, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Ako po si Boss Daga. At ako naman po, si Master Judea. At ako naman po, si Jay Guevara. Para sa Diyos at Pilipinas nating mahal. Waxis